Usapang credit card po tayo. Sir Chenky, ano kaya advantages pag meron akong credit card? Natatakot kasi akong mabaon. Okay. Kung kayo po ay natatakot na mabaon, ito ang pag-uusapan na po natin. Ano ba ang credit card? Advantages. Anong tips para maiwas ang pagkabaon? Ang credit card po ay isang utang na pwede natin gamitin para mabili po natin ang mga bagay at serbisyo ng ating pangailangan sa hinaharap. In other words, okay, ang credit card po ay hindi free money, hindi libre po yung pera. Ito po ay utang na kailangan po bayaran sa katapusan. At napakahalaga po kung tayo po ay magbabayad po, eh siyempre kailangan bayaran po natin ng buo. Wala pong minimum charges. Mami, ipapaliwanag kung bakit. Anong advantages muna ng credit card? Siyempre, convenient. Hindi mo kailangan magdala ng malalaking cash, lalo na kung ikaw ay bibili ng mga bagay na medyo matataas ang presyo. Pangalawa, lalo na kung tayo po ay nagkaroon ng panahon ng kagipitan at emergency. Di ba? Pwede mo nang i-charge sa credit card, pero make sure may pambayad din. Pangatlo, ay, alam nyo ba, ang credit card po, marami pang rewards and perks. Pwede kang kumain sa mga restaurant na 50% off. Hotels, minsan libre pang stay. Lalo na pag ikaw ay madalas gumamit. At syempre naman, ang kagandahan, nagbibuild kayo ng credit history. Ibig sabihin, pinapatunayan mo na may kakayanan ka magbayad para pagdating ng panahon, kung gusto mong bumili ng sasakyan, na bahay sa utang, bibigyan ka ng pagkakataon, ikaw ay makautang. At syempre naman, ang credit card po, di ba? Ang simple lang po niyan. In the near future, pwede rin po natin gamitin tapang negosyo. Opo, siyempre, ang credit card, pwede ka mangutang, tapos ininegosyo mo, pag ikaw ay kumita, pwede mong bayaran. At yan na ang magiging puhunan. Ano naman po ang mga tips para hindi naman mabaon sa utang sa credit card? Number 1, pay on time and in full. Hindi dapat magbayad lang ng minimum. Kasi kung nagbabayad kayo ng minimum, ibig sabihin po niyan, meron kayong balanse. At pag may balanse po kayo, nakakalungkot po sabihin, may charges. Ang charges po nasa 3.5% per month. That's 42% per annum. Napakalaki po niyan. Number 2, set a budget. Alamin kung anong monthly budget na pwede mong gamitin na hindi ka lalampas sa takda mong limitasyon. Kaya nga kung maaari lang, kumuha kayo ng credit card na hanggang kaya mo lang bayaran. Like for example, sabi mo sa credit card, gusto ko 10,000 ng limit para hindi ka lumagpas sa 10,000. Pag nag-10,000 na, magbablock na po siya. Number 3, gamitin lang po natin for our essential purchases. Kung hindi kasama sa kanyang essentials, huwag natin bilhin. Pang-apat, i-monitor po natin regularly, i-check nyo po ang mga credit card statement nyo. Baka meron na pong naka-jumper. Naka-jumper sa credit card mo na may gumagamit na hindi mo alam. At syempre naman, ang last but not the least, please, iwasan po natin mag-cash advance na gamit ang credit card. Na mag-withdraw ka ng cash doon, uutangin mo, naku, lalo kang malulubog sa utang. Uulitin ko, ang credit card po ay, ang goal is to make your life easier para ikaw nga gumaan ang buhay mo. Kaya pag ikaw, ginagamit mo yung credit card, na-stress ka, nababaong ka sa utang, it's making your life harder. Mali ang paggamit mo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.